Hi guys and welcome back to Tower Page Philippines. So sa video na to gawin natin ang weekly horoscope for October 2 to 8 para sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, and Rising na Taurus. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po nating video. Now, kung gusto mong malaman ko ano yung Sun, Moon, at Rising mo, sa dulo po ng video, meron tayong link para naman dyan. Now, kung naghanap kayo ng mga charms, crystals, insenso, ayan, even yung spell works, tsaka private reading, message mo ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. Same name, same picture po tayo doon. And Taurus, tanda natin na yung mga readings they are for guidance purposes. So may free will ka, use it wisely. Kamusta ka na nga ba, Taurus? Tingnan natin. Mhm. Let's see. What's up with you, Taurus? Okay. So, ano bang inner cards mo? Eight of Cups, tsaka the Tribe. Yung totoo, Taurus. Ayos ako. Kasi eight is about power. It's about strength. Then, Cups, emotions. Pero you feel strong but you feel alone. Nangyari. Ano yung bakit nagkakaroon, may conflict siya na you are showing people that you're good, pero internally you're strong, pero internally din struggle ka. Andoon na, uy ano 'to, ano, hindi ko alam kung tama yung sasabihin ko, pero yung terms na gagamitin ko, huwag tayong gagamit ng tao para maging okay tayo. Huwag tayong, um, basta don't. Don't do that. Na kasi we yes, andun yung point na humingi tayo ng help mula sa ibang tao para umayos tayo. We seek advices, nandun na naghahanap tayo ng masasandalan. Pero not to the point na nagkakaroon tayo ng usage na sa tao. Yes, totoo. Sabi nga ni Apostle Paul, Galatians chapter 6 verse 2, na we carry each other's burden. Ando na magtutulungan tayo magbuhat ng bigat ng bawat isa. Pero hindi kasi sa punto na halos lahat ng bigat ipapasa natin. You need to level it down, kapatid. Hindi yung ano yung pwede nating matanggap lang ang ating isinasaalang-alang, andun din na kailangan nating isipin ano yung pwede nating ibigay also in return. We need to learn paano natin i-balance going to the give and take. Number 8, the tribe. Ano ba yung gusto mong gawin para sa family mo? Karamihan sa inyo. Pero alam mo yun, parang para din sa sarili mo to eh. Hindi kasi sa lahat ng oras, 'di ba? Ito yung nakikita ko sa card eh. Medyo specific to. Pwedeng hindi para sa lahat to, pero specific to. Yung gusto mong umokey, kasi gusto mong gawin yun para sa family mo or sa mga mahal mo sa bayan, sa mga taong importante, na nalimutan mo, kailangan mo 'tong gawin din para sa sarili mo. Walang masamang isipin ang kapakanan ng iba, especially yung mga mahal natin sa buhay, pero 'wag naman sa punto na sila lang yung dahilan na gagawin mo para maayos yung sarili umayos ka. Prioritize yourself. Ito ba talaga yung gusto mo? Ito ba talaga yung hinahanap mo? Or is it something na para for the moment lang? Ano bang struggles natin? King of Cups, to be fair. Alam mo, Taurus, medyo blunt lang to ha. Again, hindi, feeling ko, ano to, specific group lang to ng mga Taurus na nakikita ko dito. Particular, malamang to sa mga may mga Moon and Taurus. Palamang Moon and Taurus. Andun kasi naka-build ka na ng image. Naka-build ka ng image na, ay okay naman ako malakas ako, palaban ako, I'm good, I'm like this and then like that. Pero andoon na hindi mo magawa na ilabas ulit yung totoong ikaw, yung totoong saloobin mo. Kasi yun na yung image mo eh, dun ka na na-build eh, doon ka na nagawa. Yun na yung napakita mo na maskara.
Well, lahat naman tayo may maskara, pero yun yung napakita mo sa mga tao na, "This is you, this is who I am, eto yung kaya kong gawin or eto ako." Kapatid, tulad nung sinabi kanina nung cards, huwag tayong mag-pretend. It's time that you start being fair sa sarili mo. Kung hindi naman alam mo yung parang papaano malalaman kung ano yung para sa'yo kung hindi mo muna intindihin yung sarili mo? Ano ba yung mga kumbaga sa trabaho, ano ba yung mga backlogs mo? Ano yung mga bagay na hindi mo inayos? Ano yung mga bagay na kailangan mong ayusin? Ano yung mga bagay na kailangan mong balikan? Is it a closure? Is it a proper resignation? Ito ba yung paghingi ng tawad, pagbibigay ng patawad? Alin dun? Madami. Kailangan mo bang harapin, may mga kailangan ka bang harapin na tao? Start with it. Dun tayo sa tinatawag na root cause. Dun tayo sa pinakaugat. Sabi nga sa ano, tinuro sa'kin nung nagga-garden ako, "Wag mo lang bunutin yung mga dahon ng damo. Kasi hangga't hindi mo tinatanggal yung ugat niyan, tutubo-tutubo yan." Tama nga naman. Kung gusto mo talagang ma-clear yung garden ng mga damong ligaw, kailangan yung pinakaugat, dun mo puputulin, dun mo bubunutin. So Taurus, kailan mo bubunutin yung mga ugat na yun? Kailan mo i-address yung pinaka-core na kailangan mong i-address? Kasi yung iba sa inyo nakikita ko parang, busy ako, sige 'to na lang. Huwag gano'n kapatid. What needs to be addressed, must be addressed. Kung ano yung dapat harapin, kailangang harapin. Kung ano yung dapat pansinin, bigyan mo ng pansin. This is your desire card, the Hermit and Yin, number 2. O yan, for the isolate, yung iba sa inyo. Ano nga ba hermit? Well, Tagalogin natin, ermitanyo. Ano bang ginagawa ng ermitanyo? Asan ba sila? Nun, sa mga bundok, sa mga kuweba, nakatira sa kagubatan, sa gitna ng kagubatan. Kapatid, Taurus, mahirap talaga maging honest. Ako, meaning ko yun. Ang hirap maging honest, especially sa nararamdaman ko. Kasi, andun yung takot. Sige, based ko sa sarili ko, experience ko, andun yung takot ko na ma-reject. Yun, may part ako natatakot na mare-reject ako. Andun yung part ng takot na baka mamaya hindi seryosohin yung sasabihin ko na pangit ng term, magmumukha akong tanga, na parang ako lang pala yung nag-feeling. May part, pero ang dami pa ring what if sa isip ko. What if tinuloy ko, sinabi ko 'to, what if ginawa ko 'to, and hindi ko na malalaman kasi hindi ako nag-try. Huwag mong gawin yung same mistake na ginawa ko. Kasi yung regret, isang bagay yan na hindi natin maayos na. Kasi walang way para malaman natin unless magkaroon tayo ng confrontation o sana bigyan tayo ng chance na universe na maulit at mapunta sa sitwasyon na kung saan pwede nating bigyang pansin yon. Pwede nating isaayos, na pwede nating maulit, pero walang assurance na pwedeng maibalik yon. Don't waste yung opportunities na meron ka. Your foundation card is 5 of Swords tsaka 48 poised. Sabi nga nila, first impressions last mga kasabihan yan. Image is everything. Totoo. Pero, andun kasi na yung iba sa inyo, with the 5, this is about action. Sinunod nyo lang yung nasa isip nyo. Kasi yung pinaka-logical yun yung pinaka nakikita nyo na pinaka best option. Question, yung nga ba talaga? O andoon na masabi lang na meron ka na meron kang piniling option? May nagsabi sa akin before, good things happen to those who wait. Totoo.
Kapag marunong ka maging patient, marunong ka maghintay, yung tamang timing dumarating. Tsaka yung impact 'pag kumpara sa minadali, tsaka yung hinintay mo yung tamang timing, ang iba, iba yung dating. Iba yung impact, iba yung pagiging solid niya. So what kung meron kang image na inaalagaan, ang tanong yung image bang yun, yun yung magpapasaya sa'yo? Let's stop what people may think about us and simulan naman natin isipin, ano yung iisipin mo para sa sarili mo? Ano yung iniiwasan mo? One thing na iniiwasan and that is regrets. Ang hirap nun. Take it from me. Ang hirap magkaroon ng regrets sa life na yung mga sana moments. Paano kung yung ano yung mga what if yan? Your recent past, we have here the Ten of Pentacles and Soulmate. Ano na, yeah, 10 kasi sa end of the cycle na eh. Well, iba sa inyo, may mga in-end kayo na connections or na-end na connections with people, then nilet go nyo na lang kasi baka kasi ayaw no nung tao na magkaroon kami ng communication. Nagtanong na ba kayo bakit? Tinanong nyo ba ano yung dahilan? Or andun tayo sa part na nag-assume tayo? Kapatid, magkakaiba tayo ng pag-iisip, magkakaiba tayo ng nararamdaman. Hindi dahil eto yung naranasan mo yung ganitong experience at ganito yung naramdaman mo, pwede na natin na i-project na gano'n din sila. Magkakaiba tayo ng lalim ng pag-iisip at lalim ng emosyon at mga naranasan sa buhay. Siguro hinihintay lang na ikaw naman yung mag-open up. Hinihintay lang na for you to clear yung mga bagay-bagay na yon habang may oras. Kasi actually bibigyan ka naman ng chance ng universe. Andun lang kasi na masyado mga iniisip yung image na na-build mo o iniisip mo yung ano yung magiging tingin sa'yo ng tao. Question, mapapakain ba tayo ng mga iniisip nila? Yeah, at some point, ando na may mga tao, certain na tao talaga tayong kailangang isaalang-alang. Pero more than that, mas importante sinasaalang-alang mo yung sarili mo din. You prioritize people, ibang tao sa buhay mo, pero hindi mo sinasama yung sarili mo doon sa prioritization. Very wrong yun, Taurus. Kailangang included ka doon sa senaryo. Ano bang future na ikaw? Seven of Pentacles, tsaka New Life. Good job. May possibility pa bigyan ka ng chance ng universe. And don't waste it. Pag binigyan ka ng second chance ng universe, grab mo na siya. Pag binigyan ka ng chance ng universe na i-correct o alamin ko yung ano yung kailangan mong malaman na hindi mo na i-isolate yung sarili mo, pwedeng emotions mo to or whatnot, then it's time. It's time na simulan mo na siya. It's time na bigyan mo ng option. With the Seven of Pentacles kasi, sa may mga tao na, let's say, nasa business or sa work, ando na bibigyan kayo ng chance ng universe para ipakita nyo ulit yung performance nyo. Be consistent. Hindi dahil na turn down ka dati, panghinaan ka ng loob. No, gamitin mo yun na parang, wait lang, tinurn down nyo ako. Then I'll show you how I can be better. Papakita ko sa inyo paano mas maging maayos ako. And alam mo yun, minsan, yung mga turn down moments natin, actually opportunity yun eh. Ibig sabihin, nilalayo tayo doon sa hindi para sa atin. May pine-prepare na mas maganda. All you need to do is make sure na prepared ka, ready ka, alam mo yung gagawin mo na. Every experience na nararanasan natin ngayon, Taurus, there is wisdom doon. At responsibility ating lahat, alamin yon.
Kung natin malaman, uso at libreng magtanong sa universe. And of course, in response, matuto tayong makinig kung ano yung magiging sagot sa atin. Your physical environment, the Empress and the Thinker. Well, this goes to specific group din ng mga Taurus. Feeling ko sa mga ano to eh, sa mga rising na Taurus to. Time that you go and rebuild yung connection mo sa mas nakakatanda sa'yo, sa family members. Hindi ko alam kung babae to or may energy sila ng babae. Pwedeng lola, tita, ate, pinsan na mas nakakatanda, nanay. Reconnect. Kasi andoon na hinihingi sa'yo ng universe na, alam mo yun, once you connect with those mother images, kasi hindi naman ang nanay, hindi lang naman, alam mo yun, pwedeng maging lalaki ka, yung totoong lalaki, or bakla tulad ko, umamin, ayun, na pwede ka mag-project ng tinatawag na ano, heart of a mother. Yung pagkakalinga, pagmamahal ng isang ina. Lahat tayo capable nun eh. So whoever, pwedeng mentor din to eh, na binigyan, naniwala sa'yo na parang isang ina, tinuring mo na parang ina mo na rin. Pangit pakinggan lang. Andoon na kailangan mo mag-reconnect sa kanila. Reach out. Give them a hug. Dala mo ng cake, kung ano, bulaklak, kung anong gusto mo. Show them, it's time na show them yung importance nila sa buhay mo. It's time na iparamdam mo sa kanila kung gaano sila kaimportante, kung ano yung naging role, ano yung impact nila sa'yo so that you could become a better person. Don't overplan it. Sa may, di ba nga sabi nga lang, minsan kung ano yung hindi pinaplano, yung pa'y natutuloy. Same thing. It's time that you go ahead and pursue it, kapatid. Build that connection. Actually, ang dami ngang sa life mo na tumatayo na parang pangalawang magulang mo. Go ahead, reach out to them. I-rebuild mo yung connection and make them feel na na-appreciate mo sila. Kasi kung ano yung ibinibigay mo sa universe, binibigay mo sa tao, yun din kasi yung babalik sa'yo eh. Yun din yung aanihin mo sa bandang huli. Magtanim ka ng isang buto, ang ani mo neto, kaban. Now, your emotional environment, meron tayo itong Ace of Cups, tsaka TikTok. You know what? Yun yung nakakatuwa, di ba? Ako na-amaze ako eh. May mga connections, balik lang tayo sa connections. May mga connections na minsan hindi kailangan ng matagal na oras para masabing matibay. Minsan ang kailangan, that spark na naramdaman, na you know that this person will stay in your life. Bakit huwag mong papakawalan yun, Taurus? Yung naramdaman mo na yung importance, yung hindi ko alam kung nabasa ko lang siya. Parang wag mong hayaan na, wag mong neglect yung mga tao nagbibigay ng importansya sa'yo. Kasi kapag napagod yan, saka mo lang makikita yung importance nila sa buhay mo. Huwag kang mabibigla kasi maraming ganun sa life na you feel that you know them for the longest. Huwag kang matakot to try to know why. Malay mo, in your previous lifetime, nakilala mo pala sila. Your hopes and fears is the Knight of Pentacles and Peace. Yung totoo, clingy kayo masyado talaga, no? Gusto nyo talaga ng physical touch. Andoon na mas may assurance kayo kapag kadikit nyo yung tao, o nakausap nyo na madalas, o nakasama nyo. Alam mo namang problema doon. Pero paalala lang to, Taurus, na
bawat isa sa atin kasi may iba't ibang tinatawag na love language. So, let's learn how to appreciate kung ano yung kasing pagmamahal yung pwedeng ipakita sa atin. You're hoping for it. So, but if you're hoping na gano'n yung maging attributes nila sa'yo, then it's also time na maging open ka din na bigyan mo yung chance sarili mo na maintindihan na, ganito pala siya. Eto pala yung pamamaraan ng pagpapakita niya ng importansya. The possible future natin para sa'yo is the magician and not for you, number 6. Well, Taurus, one thing na mabasa ko dito sa card, with the card of the magician kasi, talagang it coexists with the hermit eh. Ando na ilalagay ka ng universe sa sitwasyon na ikaw mismo questionin mo yung mga nangyayari, questionin mo yung mga nagaganap, tapos ugali mo yung karamihan sa inyo gagawin, ay magtatago na naman kayo kung saan-saan, mawawala, lalayo. Masama, hindi naman namin kayo sinisisi, Taurus, na may gano'n kayo attitude. Kasi siguro yun yung pamamaraan nyo para maprotektahan yung puso nyo, maprotektahan nyo yung sarili nyo, and para mas maintindihan nyo kung ano yung para sa inyo. Yes, there will be things that is not for you, pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo karapat-dapat na matanggap yung ganong bagay. Sample, sabihin natin, ang feeling mo gusto mo nung kape na 3-in-1, ang gusto pala nabigay sa ng universe is caramel venti macchiato. Ala, nag-crave tuloy ako. Sometimes, what we want is not what the universe will give. But the universe is preparing something better. It's time to evaluate ano ba talaga ang plan ng universe para sa'yo. And sumunod ka dito. At nawa'y nakatulong po ang readings natin sa'yo. At tandaan yung mga readings, they are for guidance purposes. So, use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. Kung nice nyo pong suporta na mas lumago po ang ating channel, you can click the join button sa baba or yung heart na may thanks. And for those na ganap po ng private readings and spell works, even po in charms, crystals, and incenso, message me lang po sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung same name po tayo and same picture. So Taurus, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. At lagi mong tandaan, please, be safe. Goodbye for now. Thank you.